kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay tayo ng opinion o reaction po dito sa nag-message po sa comment section po, patungkol po dito sa Kiansing, yung hinihingi niyang motor. At ito po ay sasagutin ko lang po ito, pero hindi naman po ako nagagalit sa iyo. At ito po kay Florentina, ito po ay isa lang po na katanungan mo na talagang gusto ko pong ipaliwanag sa lahat po. Ito pagkakataon ko na po ito sa inyong sasabihin, pero madalas ko na po itong sinasagot at sinasabi. Babasahin ko lang po yung sinabi po dito ng isang ating kapatid na, Madam, mayamang yata kayo. Kayo na po magbigay kay Ansing. Isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Madalas ko po itong sabihin na ang Malo de los Santos hindi po mayaman. Na nagsikap lang po na makapunta sa ibang bansa, na almost po ako ay 37 years na dito sa bansa. Nagsimula ako ng 4 years sa Greece at dito po sa Italia ay almost 22 years na namumuhay po. Nakikipagsapalaran para lang po mabigyan ng maayos na buhay ang aking pamilya. Na hindi ko po kinahihiya kung ano po ang naging trabaho namin dito. Lahat tayo magsikap para maabot natin kung anong pangarap natin sa ating pamilya. Noon ako naman po ay pumunta sa ibang bansa, nangarap lang din po ako na gusto ko pong mabago man lang ang buhay ng aking mga magulang. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi po ako mayaman. Isa rin akong katulad ninyo po na mahirap lang. Kaya naiintindihan ko po ang kahirapan na talaga yun po ang nakaka-trigger sa ating pamumuhay. Kung wala tayong pagkain, wala tayong pera, 'di ba? Lalo na kung may mga sakit ang ating kapamilya, doon po tayo madidepress sa kaiisip kung saan tayo kukuha ng ating pangkabuhayan araw-araw, kakainin araw-araw, 'di ba? Naiintindihan ko po kayo mga kapatid. Kaya ito sa kapatid na Florentina Prias, ay ito lang po kapatid ang aking masasabi. Hindi po ako mayaman. Nandito ako sa loob ng 37 years sa Italia. Hanggang ngayon po nandito ako sa Italia, kumakayod para lang po sa pamilya. Ganito dapat po ang gawin ni Ansing. Hindi lahat ng inihiling ibibigay kay Ansing. No. Natulungan na? May pangkabuhayan na? Yun po ang pagsikapan na mapalago niya. Kaya sa mga nagsasabi kung mayaman si Malo de los Santos, hindi po. Nagsikap lang po ako para po makatulong sa aking mga magulang at kapatid. At kahit papaano nga po, nakakatulong tayo sa mga kababayan natin na kahit sa maliit na alaga, kahit papaano po nakakabahagi tayo. Yun lang po ang masasabi ko mga kapatid. Tayo po ay may kanya-kanyang pangarap. Tayo po may mga kanya-kanyang kapalaran. Pero po, wag natin iasa sa ibang tao ang buhay o ang pamilya natin. Pasalamat na lang po tayo. Yan po. Magpasalamat na lang po tayo na mayroon pong mga tumutulong na kagaya ni Daddy Frankie na charity vlogger. Iyan po ay pagpasalamatan na lang natin po mga kapatid. 'Di ba? Kung tayo man po ay natutulungan,
Dahil alam niyo po mga kapatid, hindi lang po iisa ang mga tinutulungan po ng mga charity vlogger. Naghahanap talaga po sila ng matutulungan niya. Nung hindi po yung mga naaabot ng gobyerno na tulungan, sila po ang pumupuno, sila po ang naghahanap. Dahil alam naman po natin, ang mga taga-gobyerno, mga kagaya po ng DSWD, hindi po yan pwedeng pumunta sa mga bundok-bundok. At hindi po yan pupunta kung saan-saan iskinita para lang po makakita ng matutulungan. 'Di ba? Kagaya ni Daddy Frankie, ang sipag niya. Kung tutuusin, nandiyan na lang yan sa bahay nila. Pahiga-higa, pero po, ginagawa niya po. O sabihin na natin na nagbablog, pinagkakakitaan. Pero po, hindi nyo po ba nakikita ang ginagawa ni Daddy Frankie? Paldo-paldo rin po yung lumalabas sa kanya. No? Talaga pong pera niya. Kung mayroon man po yan na para sa kanya, yun po para sa mga gasolina, dahil alam naman natin ang diesel ngayon, magkano po ang gasolina. Kahit dito po sa Italia, malaki din po ang pagtaas ng gasolina. Lahat po. Kaya po dapat tayo, wag yung sisilipin natin kung ano po yung kinikita ng isang charity vlogger, ano. Dahil po sila po gumagastos din. Yung paghahanap lang po, yung pag-i-scout din po. Galing po yan sa bulsa ni Daddy Frankie. At kung may sponsor man si Daddy Frankie, nakikita natin ay binibigay nila po doon sa ini-sponsoran nila. Agad-agad ni Daddy Frankie yan ibinibigay. Di ba po? Kahit centavos na sinasabi. No? Kaya po mga kapatid, nakikiusap po ako na sana po patuloy tayong sumuporta dahil po maraming mga kababayan natin po ang natutulungan po ni Daddy Frankie at ng ibang mga charity vlogger like Ruel of Malalag, Mr. Bentiboy, Kati Kram, Pugong Biyahero, Vince TV, Marcos TV, yung mag-asawa, di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, sa mga binanggit ko yan po ay nasusubaybayan ko. Like Ruel of Malalag, rinireaksyonan ko po yan. Di ba? At siyempre, Kirishel Morales, di ba? Lahat po yan ay nasuportahan natin at nasubaybayan natin. No? Kung mayroon nga pong nagtanong kung bakit anong nangyari daw po, kung hindi na ako nagre-reaction kilangga, Kirishel Morales, yun po ay respeto ko po yan kilangga. Na nung sinabi niya po na ayaw niya pong mareaksyonan, si Malo de los Santos po ay agad-agad na hindi gumawa ng reaksyon. Pero hindi ibig sabihin po na hindi natin suportahan. Suportahan natin po mga kapatid dahil alam naman natin po ay nag-aaral pa silangga at mayroon pa rin po siyang responsibilidad sa kanyang mga kapatid na pinag-aaral. Diba? Kaya suportahan po natin yung mga tao po talagang tumutulong lang po. Diba? At gaya kay Ruel of Malalag po, suportahan natin po yung mga kanyang mga beneficiary. At tuloy-tuloy lang po tayong tumulong po. Wag na tayong gumawa na kung anong issue. Ano? At marami pong salamat kay Daddy Frankie na patuloy lang po yung kanyang pagtulong. Kahit marami tayong naririnig, ay si Daddy Frankie po talaga ay hindi talaga pinapansin. Gaya na po yan ang advice sa akin noon ni Daddy Frankie na sabi niya nga nung tayo ay nagbigay po ng pangkabuhayan dito kay Ansing, ay talagang todo-todo po ako talagang nabas na alam naman daw natin na ganun si Ansing, bakit daw po binigyan natin. Pero hindi po nila alam yung reason kung bakit po natin binigyan para hindi na sana po hingi ng hingi. Dahil hiniling niya noon kung mayroon siyang pagkabuhayan, alagaan na baboy, ay hindi na siya hihingi. Kaya lang sawing palad po talaga na iyon, naisipan na naman po yung motor na hanggang ngayon motor,
Hindi mo na siya mauutusan kung walang motor. Mapapabilis yung pinagagawa sa kanya kung may motor. Nakakasawa din po, di ba? At alam ko, naiintindihan ko si Daddy Frankie na hindi niya lang talaga madiretsa si Ansing dahil iba talaga. Mahaba po ang pasensya ni Daddy Frankie at ni Aling Rochelle. At maraming salamat, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay si Daddy Frankie. Maraming salamat po, God bless you po sa mga viewers. Sana po ay pagpalain kayo ng may kapal. We love you, bye-bye!